Samantala, alamin naman natin ang update sa bagyong Tino kasama si Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa. Ms. Charmaine, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po ma'am at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at narito pong ulat sa lagay ng panahon. Si bagyong Tino nga ay naging isang ganap ng typhoon category kaninang umaga at huli nga itong namataan kanina alas 10 ng umaga sa layong 285 kilometers silangan, katimugang silangan ng Giwan, Eastern Samar. At may taglay ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa ng maabot hanggang 150 kilometers per hour. At patuloy nga ito kumikilos, pakanluran timog, kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Yung pinakamalalakas nga na hangin nito ay maabot 300 kilometers mula sa sentro. At base nga sa ating analysis ay patuloy nga itong kikilos pakanluran, timog kanluran at maaari na maglandfall mamayang gabi o bukas ng madaling araw dito sa may parte ng Dinagat Island. So di kaya naman sa may parte ng Leyte or Southern Leyte at Eastern Samar. Mamayang gabi na yan o bukas sa madaling araw at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari pa itong mag-develop up until super typhoon bago ito mag-landfall. At babaybayin nga nito ang kapuluan ng Visayas na bukas ng umaga at pagsapit naman ng bukas ng hapon o gabi ay nandito na nga ito sa may parte ng Sulu Sea. At maaari pa itong dumaan sa may parte sa northern parts ng Palawan bago ito makarating sa West Philippine Sea. Miyerkules naman yan ng hapon o gabi at inaasahan nga natin na maaari na nga itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes ng umaga. Kaya naman base sa ating scenario ay nagtaas nga tayo ng wind signal number 3 dito sa may southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central and southern portion ng Leyte, southern Leyte, Camotes Islands, eastern portion ng Bohol, kasama rin sa Mindanao ang Dinagat Islands, at northern portion ng Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands. Signal number 2 naman ang nakataas sa may southern portion ng Masbate, maging sa may central portion ng Eastern Samar, central portion of Samar, iba pang bahagi ng Leyte, Biliran, iba pang bahagi ng Bohol, Cebu, northern and central portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Negros Occidental, Guimaras, eastern portion ng Capiz, northern and eastern portions ng Iloilo at sa parte naman ng Mindanao, iba pang bahagi ng Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Camiguin. Muli, pinag-iingat natin yung ating mga kababayan sa mga peligrong dala ng mga malalakas na hangin. Galing nga dito kay Bagyong Tino. At bukod pa dito, yung mga areas dito sa ibang malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, makaranas din na malalakas na hangin, dala naman ng pagpugso ng northeast monsoon. Kaya mag-iingat po yung mga kababayan natin, lalo dito din po sa may Metro Manila dahil sa epekto nga nitong northeast monsoon. At kung titingnan din po natin ngayong araw, meron din po tayo ina-expect ng mga malalakas na mga pag-ulan dito sa buong Kabisayaan, maging sa may Bicol Region at Isabela, Aurora, Quezon, dala ng hanging amihan at nung si Bagyong Tino, maging dito nga sa may parts o northern parts ng Mindanao, Caraga at northern parts ng Zamboanga Peninsula at dito sa may Barm. Aabot nga dyan ng 50 to 100 millimeters. Yung pinakamatataas nga ng mga pag-ulan ngayong araw ay dito sa direktang tatamaan ng mata nitong bagyo. Dito ngayon sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Kaya muli mag-ingat po yung ating mga kababayan kasi yung ganitong dami ng mga pag-ulan maaaring magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, meron din po tayong nakataas na storm surge warning na kung saan maaring humigit po ng 3 meters yung pagtaas ng alon sa baybayin dito sa may parte, especially dito sa may Eastern Visayas, maging dito sa may northern parts ng Caraga na kung saan mag-i-exceed nga po dyan ng 3 meters sa loob ng 2 araw. At doon pa po halos sa buong coastal areas ng Kabisayaan ay maaari din pong makaranas ng storm surge maging dito sa may northern parts ng Mindanao at maging dito nga po sa may ibang bahagi ng Bicol Region. Kaya mag-ingat din po yung ating kababayan dahil yung storm surge po
maaaring magdulot po yan ng pagbaha sa ating mga lugar, lalong-lalo na po yung malapit sa baybayin. Kaya makipag-coordinate din po sa ating mga local government units, hinggil nga sa mga kailangan gawin or kung may mga plano na paglikas sa inyong lokalidad. At nakaraas din po yung ating gale warning dito sa may parte ng eastern seaboards ng Visayas at Mindanao, maging sa may eastern and southern seaboards ng southern Luzon. Kaya muli, naabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng pagtaas ng pag-alon. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am, tanong lang po, ngayong nag-intensify pa ang bagyo, may posibilidad po ba, gaya po na nabanggit nyo kanina, tinitignan nyo po ba yung posibilidad na maging super typhoon itong si Bagyong Tino at ano po ang mga kondisyon sa karagatan sa ganitong pag-intensify? Yes po, So, sa nakikita po natin, hanggat hindi pa po ito nakaka-landfall dito sa may areas, dito nga sa may Eastern Visayas o northern parts ng Caraga, ay meron pa pong posibilidad na maging super typhoon to. Lalong-lalo na nga, napaka-ideal ng temperature dito sa karagatan, mainit. So, yan po yung nagbibigay ng pwersa dito sa kay Bagyong Tino na maaaring lumakas pa. Sa ngayon po, ang estimate natin, maabot ng more than 165 kph, So, ang super typhoon category po kasi natin ay 100 kph and more. So, konting paglakas pa ay maaari niya nang maabot yon. And then, in terms naman po yung magiging epekto nito, patuloy po yung pagtaas ng pag-alon sa karagatan, At yung estimate nga po natin kanina ay parang umaabot ng 9 meters yung mga pag-alon, lalong-lalo na nga dito sa may Dinagat Islands, maging sa may northern and eastern seaboards ng Siargao at Bukas Grande Island. So, napakataas po na ganito kung susumahin o maabot ng almost 3 palapag po. Kaya napakadelikado at dapat po talaga lahat ng sasakyang pandagat ay ipagpaliban na po talaga yung paglalayag natin hanggang bukas po. Ma'am, meron po bang posibilidad na magbago pa ang tinatahak na direksyon ni Tino sa mga susunod na oras? Sa ngayon po, ma'am, consistent na yung pinapakita ng ating mga model. So, dito lang yan maglalaro sa parte ng Dinagat or dito naman sa may Leyte, Southern Leyte or dito sa may Eastern Samar. Diyan lang po na areas yung possible na pwede niyang paglandfallan na nakikita po natin ngayon. So, yan yung mga kababayan po natin dyan. Sa ngayon po na nakipag-coordinate tayo dun sa mga local government units dyan sa may Visayas at na may mga preemptive evacuation na nga po na naisagawa as well as meron na rin po mga preparation regarding nga sa mga possible floodings and landslides. Ma'am, mensahe o paalala nyo na lang po sa publiko pagdating sa pagtutok sa mga opisyal na forecast at advisory ng Pag-asa lalo na't may posibilidad pang lumakas ang bagyo. So, sa ngayon po dahil palapit na nga po yung paglandfall nitong si Bagyong Tino ay mas dumadalas na nga po yung pag-update natin at mayroon na po tayong every 3 hours na update. So patuloy po tayong tumutok at alam naman po ng ating mga kababayan yung ating Facebook page. So DOST Pag-asa, maging yung live weather reports natin sa YouTube at yung mga iba pang information hinggil nga sa mga advisories regarding rainfall advisories or heavy rainfall warning nga ay naiipalabas din po sa ating mga Twitter as well as sa Facebook page. So, patuloy po tayong tumutok doon at yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na nga dito sa Visayas, ay patuloy po tayong mag-ingat. So far naman po ay may mga preparation na nga po nagawa kagaya ng nabanggit ko. So, sa ngayon po ay ipagdasal na lang po natin ang kaligtasan at kung maaari po, kung nasa safe na po kayo na lugar ay manatili po muna dyan at ipagpaliban po muna yung mga outside activities at patuloy pong umantabay po sa mga updates ng Pag-asa. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Charmaine Varilla, Weather Specialist ng Pag-asa. Yes, maraming salamat.